Sa videong ito guys, no, kilalanin naman natin kung sino ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, no. Hindi tayo tunay na Christian kung hindi natin kilala ang Diyos ng lubusan, no. So alamin natin dito kung sino nga ba si God at ano nga ba ang mga katangian niya na dapat nating tularan, no. Hindi tayo manghuhula dito guys, no. Magbabase tayo sa Bible, no. Ibabase natin sa Bible yung ating sasabihin dito sa video na ito, no. Ang pagkakilala natin kay God ay siya ay powerful God, 'di ba? Kasi siya ang creator ng heaven at saka earth. Siya ang creator ng lahat ng living things. 'Yun lang ang lagi nating ang alam natin sa kanya, no? Hindi natin alam kung ano yung katangian or ano yung ugali ni God, no? So, itatakil natin dito, guys, no? Sabi dito sa John chapter 4 verse 24, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. O di ba? Ang nakasaad dito, si God nga daw ay spirit siya. So meaning wala siyang human body, no? Kung sino man daw yung magwo-worship sa kanya, dapat ay i-worship din natin yung spirit, no? Yung spirit niya na nakatira sa atin bilang Christian, no? I-worship din natin yung katotohanan kasi si God ay katotohanan siya, no? Ibig sabihin, kapag tayo ay nag-worship kay God, no, ang totoong pag-worship ay kailangan ay yung puso natin ay punong-puno ng pagmamahal natin sa Diyos, no? Yun ang totoong worship, no? Kasi kapag ang puso natin, punuin natin ang pagmamahal natin sa Diyos, no? Hindi tayo makakagawa ng kasalanan, hindi tayo makakalabag sa mga kautusan ni God kasi nga punong-puno yung puso natin ng pagmamahal natin sa Diyos, no? At saka anong sabi dito sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Ibig sabihin, ang Diyos daw ay hindi sinungaling na katulad ng tao, no? Kasi sinasabi niya, ginagawa niya, or kung ano man daw yung pinapangako niya sa atin ng mga tao, no? Tinutupad niya yung pangako niya kasi hindi nga siya sinungaling, no? Katotohanan nga si God, no? Siya yung God of truth, katotohanan siya, no? Sabi naman dito sa Malachi chapter 3 verse 6a, nakalagay dito, for I the Lord do not change. O di ba? Siya daw ang Diyos na hindi nagbabago, no? Kung ano man siya noon, siya pa rin hanggang ngayon, hanggang bukas siya pa rin yan. Kung ano man yung mga words niya, no, hindi siya nagbabago. Kung ano man yung mga commandments niya sa atin, ano man yung mga instruction niya sa atin, hindi niya binabago yun. Yun pa din at yun pa din yun kahit ilang generation pa yung magdaan, no, yun pa din yun, hindi siya nagbabago. 'Di ba? Yan ang nakasulat dito. At saka sabi dito sa Leviticus chapter 19 verse 2b, you shall be holy, for I the Lord your God am holy. O 'di ba? Nakasaad dito, si God ay banal, 'di ba? Kaya dapat tayo din ay maging banal, no? Tayo din ng mga anak ng Diyos ay dapat tularan natin si God na maging banal kung gusto natin na makaakyat doon, makarating doon sa kaharian ni God, no? Kasi nga hindi nga tinatanggap ang mga makasalanan doon. Kaya kung tayo naghahangad ng eternal life, no, gawin nating banal ang mga sarili natin dahil si God ay banal siya. Yun ang nakasulat dito, no? Tapos, sabi naman dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ang nakasaad dito, ang Diyos daw ay tapat, na sa pamamagitan niya, tinawag niya tayo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo, no? Na Panginoon nating lahat, no? Yan ang nakasaad dito, no? At saka sabi naman dito sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Anong sabi dito? Sa pasimula daw ay naroon na yung mga salita ng Diyos, no? Kasama na ng Diyos yung mga salita niya, at yung salita daw ay si God mismo, 'di ba? Yung mga words ni God, siya mismo daw yun, 'di ba? Yan ang nakasaad dito, no? At saka sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 13 naman, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ibig sabihin, no, siya yung panimula, siya din yung wakas. Kaya 'di ba, siya yung creator ng heaven at saka earth, siya yung pinagmulan ng all living things kasi siya yung creator. Kaya siya din yung babawi sa lahat ng mga ano niya, no, creation niya, no. Siya din yung babawi, no, tulad sa atin.
siya ang gumawa sa atin, siya din yung babawi sa atin, di ba? Sa kanya tayo magwawakas, di ba? Kasi siya yung panimula eh. Tapos, anong sabi dito sa Deuteronomy chapter 33, verse 27a, the eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms. Ang sabi dito ay, si God daw ay walang hanggan na Diyos, no? Kasi sabi dito eternal God, di ba? Tsaka sabi dito, siya ay walang hanggang Diyos, siya ay ang ating tanggulan, no? Yung mga bisig niya, ang ating kanlungan, yan ang nakasaad dito, no? At saka sabi naman dito sa Psalm chapter 11 verse 7, no? For the Lord is righteous, He loves righteous deeds. The upright shall behold His face. Ang ibig sabihin, no? Ang ating Panginoon daw ay matuwid, no? Matuwid siya, kaya mahal niya ang mga mabubuting gawa natin, no? Tayo daw na namumuhay ng tama, no? Tayo ay makakalapit sa Diyos, no? Literally, makikita daw natin yung mukha ng Diyos, no? Yan ang nakasaad dito sa Bible verse na to, no? At saka sabi naman dito sa Nahum, chapter 1, verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him. Ibig sabihin, ang Diyos ay mabuti, di ba? Mabuting Diyos siya. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan daw niya ang mga nananalig sa kanya. Yan ang nakasaad dito, no? At saka, sabi naman sa Psalm chapter 145 verse 9, the Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. Ang nakasaad dito, no? Si God ay mabuti sa ating lahat. Ibig sabihin, patas siya sa lahat, no? Sa lahat ng mga creation niya, patas siya sa atin, no? Ang awa niya ay ibinibigay niya sa lahat ng mga creation niya, di ba? Sa atin ng mga creation niya, no? Kaya binibless niya tayo, no? Pinagkakaloob niya sa atin yung ating mga kahilingan kasi ang kaawaan nga niya ay nasa lahat ng creation niya, no? Ang nakasaad dito, no? At saka, sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light and in Him there is no darkness at all. Diba? Ibig sabihin, si God daw ay liwanag. Sa Kanya daw walang bahid ng kadiliman sa Kanya, no? As in talaga zero ang kadiliman kay God kasi siya nga ay liwanag, no? At saka sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 31 naman, for the Lord your God is a merciful God. He will not leave you or destroy you or forget the covenant with your fathers that He swore to them. Sabi dito ay si God nga daw ay maawain na Diyos, no? Yung mga anak niya ay hindi niya iniiwanan or hindi daw niya sinisira, 'di ba? At hindi niya kinakalimutan kung ano man yung mga kasunduan niya, no? Katulad noong mga taga-Israel, no? Talagang ibinigay niya kung ano man yung ipinangako niya, no? Yung promised land na ipinangako niya sa mga Israelites, no? Ipinagkaloob niya, no? At saka anong sabi dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 4 naman, the rock, His work is perfect, for all His ways are justice, God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. Diba? Nakasaad dito. Si God daw, no? Si God daw ay ang lahat ng mga gawa niya ay perpekto, no? Lahat daw ng ways niya, kung ano man yung mga plano niya, no? Makatarungan at si God ay tapat, si God ay sinless, si God ay laging nasa tama, no? At si God ay upright. Upright, no? Ibig sabihin siya ay honest, siya ay strict siya ay patas sa lahat at siya ay makatotohanan, no? At saka anong sabi dito sa Zephaniah chapter 3 verse 17, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Diba? Ano sabi dito? Si God daw ay nasa gitna natin, no? Siya daw yung makapangyarihan na Diyos na nakakapagligtas. At siya daw ay kapag halimbawa, no, masaya tayo, nagsasaya din si God kasama natin, no? Diba? Nag-cheer siya sa atin, no? Si God, no? Ganun siya. Ganun klase siya ng Diyos, no? At saka sabi dito sa Isaiah
chapter 44 verse 24, no? Thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread the earth by myself. Diba? Sabi dito, siya daw yung Diyos, no? Na manunubos natin na gumawa sa atin, no? Finorm niya tayo sa sinapupunan pa lang ng nanay natin, no? At saka sabi niya, siya daw ang Diyos na gumawa sa lahat ng bagay, no? Siya lang na mag-isa, no? Siya lang mag-isa ang gumawa ng heaven at saka gumawa ng earth, no? At saka sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 16 naman, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. 'Di ba? Dapat daw malaman natin at maniwala daw tayo na si God ay mapagmahal, no? Sino man daw yung nananatili sa Kanya, mananatili din siya sa atin, no? Alam nating lahat na mahal talaga tayo ni God, no? Kasi nga sa pagmamahal sa atin ng Diyos, no? Nakuha nga niyang ibigay sa atin si Jesus Christ na pinakamamahal niyang anak, no? Para tubusin tayo or pagbayaran lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no? Doon pa lang mapapatunayan natin kung gaano tayo kamahal ni God, no? God is love. Si God ay mapagmahal, talagang napatunayan natin yan. Wala talagang question dyan na mahal tayo ng Diyos, no? At saka, sabi naman dito sa Psalm chapter 139 verse 1 to 6, O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from far away. 'Di ba? Ibig sabihin nito, no, si God ay all-knowing God siya, no? Lahat alam niya, no? Tayo, kahit yung pag-upo natin, yung pagtayo natin, alam ni God. At saka, nauunawaan niya yung iniisip natin, no? Kahit na ang layo niya sa atin kasi nasa heaven siya, alam niya kung ano yung mga ginagawa natin dito sa earth, no? At saka sabi dito sa Psalm chapter 147 verse 5, Great is the Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Si God nga daw ay great God siya, no? Siya yung pinakamataas sa lahat, no? Siya yung pinakamataas na Diyos sa lahat, no? At saka siya ay pinakamakapangyarihan sa lahat, walang tatalo sa Kanya, at yung Kanyang pangunawa ay walang hanggan, walang katapusan yung pangunawa ni God, no? As in talaga lahat alam niya, no? Kahit nga yung buhok natin ay alam niya kung ilan ang bilang ng buhok natin, yung iniisip natin alam niya, at saka alam niya kung ano yung laman ng puso natin. Ganon ka-powerful si God, di ba? Ganon ang ano niya, ganon siya ka-great, di ba? Kita mo yan, sino bang makakagawa niya na kahit buhok natin ay bilang niya, alam niya ang bilang, di ba? Iniisip natin, alam niya. Yung puso natin, alam niya, kaya wala tayong maitatago kay God, no? Kahit na gumagawa tayo sa dilim, nakikita ni God yan, di ba? Yung mga ginagawa natin sa dilim, no? Kaya akala niyo walang nakakakita kasi madilim. Nakikita ni God yan, yung mga ginagawa natin, kaya wala tayong maitatago kay God, no? At saka anong sabi dito sa Psalm chapter 83 verse 18, that they may know that you alone, whose name is the Lord, are the most high over all the earth. O anong sabi dito? Dapat daw malaman natin na si God daw ay ang pinakamataas na Diyos, no? Sa lahat dito sa earth, as in siya lang yung nag-iisang Diyos na pinakamataas sa lahat, walang makakatalo sa Kanya, no? Ang pangalan daw niya ay Lord, 'di ba? Nakasaad dito, no? Kaya tandaan natin na si God ay Diyos, walang makakatalo sa Kanya, no? Sino man yang mga Diyos-Diyosa na yan, baliwala yan kay God, 'di ba? Dahil nga Diyos nga siya, nag-iisang Diyos siya na makapangyarihan sa lahat, walang makakatalo sa Kanya kahit isa. Kaya dapat, no, tayong mga tao, siya lang dapat ang sinasamba natin, no? Wala tayong dapat na ibang sasambahin na mga Diyos-Diyosan, no? Kung tayo ay totoong anak ng Diyos, no, gayahin natin kung ano man yung mga ugali ni God, no? Para tayo ay makarating doon sa heaven, no? Mapagkalooban tayo ni God ng eternal life someday, no? Yun ang i-apply natin sa mga sarili natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? Para hindi tayo maliligaw ng landas, no? Gayahin natin si God, 'di ba? Sundin natin yung mga kaugalian niya, yung mga katangian niya, yun dapat ang pamarisan natin, no?
So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!